Transformation, meron tayong translation, rotation, and reflection, tapos yung scaling po, no? So, sa translation, medyo madali-dali lang siya, in a way na ang context ng translation ang nagbabago position. Explain ko yung translation. Okay, example, apelido sa Ikisa, no? Tama, Ikisa. So, si Ikisa, halimbawa siya yung origin natin. Apelido? Si Lopez. Halimbawa, kung ilolocate mo Lopez, coordinates, top view, si Ikisa yung ating origin, ano yung location mo? -2 and -2 din. Okay? Based from Ikisa. Siya yung origin natin. So, ang translation, ang nangyayari, nagkakaroon ng new origin. Kaya meron ka dyang HK. O. So, yung HK, ito yung ating original, 0, 0, origin natin. Ang HK, depende kung saan i-locate. Yan yung ating new origin. So, yung value mo or yung location mo na XY, pwedeng magbago kasi iba na yung reference mo. HK. So, halimbawa, dati si Ikisa yung ating origin. Nagbago, biglang, apelido? Barsebal. Yeah, si Barsebal na ngayon yung ating bagong origin. Siya yung HK natin. Ano na ngayon ang location ni Lopez? 0, -3. Nabago na yung location niya. Hindi na siya -2, -2. Kundi 0, -3. So, paano siya hinahanap? Sabi dyan, subtract lang. Minus lang. So, i-illustrate natin para mas maintindihan. So, si Ikesa yung ating 0, 0. Ano po? Ano yung point ni Lopez? -2, -2. Andito si Lopez. Ano po? Si Barsebal nasaan? In reference to Ikesa? 2. Positive. 1, 2. Ito ba? Per 2, 1. 2, 1 na. 1, 2. 2, 1. 2, 1. Nandito si Barsebal. So, kung magbabase kay Barsebal, nasa na ngayon si Lopez? 1, 2. Wait lang. Saan ka nga ulit? Negative si Lopez. -2 and what? So, nandito pala, sorry. Nandito. -2 si Barsebal. So, based from Barsebal, nasa na ngayon si Lopez? 0, kasi along na silang dalawa. 1, 2, Tapos, 3. 1, 2, 3. so, 0, -3 na ngayon si Lopez sa ating new origin. So, by the formula, yung new value is x prime and y prime. Ang formula lang ay x minus h, y minus k. Ano yung xy? Yan yung ating coordinates. Ano yung hk? Yung new origin. Yung origin. Tapos K. So, yung location ni Barsebal. Yun yung new. So, with that, x prime is equals to, ano yung location ni Lopez dati? -2, -2. So, meron kang -2 minus, ano yung k? Ano location ni Barsebal? 0. Hindi, kanina ni Barsebal? 2. 2, 1 po sir. Negative 2 and -2 and 1. Positive. So, ibawas natin, ito yung HK, ito yung XY. So, -2 minus -2. positive. 0. 0 kasi Kaya, negative 0 tayo. Ano yung Y prime? parang checking yun. -2 minus, ano yung K? 1, negative 2. Ano kang? -3. Parang Negative. check niya lang po. Subtract lang. Ano? Nababa. So, itin natin. Meron tayong point na located at 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, -3, -4. Ang new origin natin, somewhere dito. Negative 3, 4. Dito, yung new origin natin. So, sabihin natin na
3, 4, 5, 6, 7. Negative 7 and 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5. Ano kaya yung location nito na point A? So, point A will be now x prime equals to negative 3 minus negative 7. The answer is Positive 10. Oh. y prime is Four. negative 4 minus negative 5. Wait lang, positive 4 lang. So, positive 4 minus negative 5, answer is positive 9. So, ayan. So, ang sagutan natin ay located siya at 4. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ayun. Taas. Galing dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. 4 lang. Pag positive, laging right. Okay? So, isang formula lang, X1 minus minus lang. X minus H, Y minus H. Alamin mo lang yung new origin. Yung origin. So, kay rotation, ignore lang yung formula muna kasi hindi natin siya i-dig deeper muna. Next time na lang after ng mga hyperbola. Kasi kailangan ito ng medyo advanced pa na konti na lesson. No? Pero as for rotation, ang gusto ko lang i-highlight sa inyo yung nagbabago orientation. Example, yung line dati. Example, meron tayong line na paganito po. No? Ngayon, nung nag-rotate, nakaslant po yan. Ano? Nakaslant. Pero nung nag-rotate, halimbawa, ni-rotate natin, ito na yung ating new axis, yung blue na yan. Yung slant line dati, ang orientation na hindi na slant line. Parang parallel na siya sa ating x-axis. Ito na yung x, ito na yung y. Nag-parallel na sa x-axis. Nag-perpendicular na siya sa y. So ang point is, the orientation changes pag nag-rotate ang orientation. So si translation, ang nagbabago, position. Si rotation, ang nagbabago, orientation of the object. Okay? Orientation. Kay reflection, wala nagbabago pero pinapakita lang dito is yung reflection or yung mirror image. Flipping. Example, yung graph ng even function. Diba, x squared. Y is equals to x squared. Sorry. So, kung magagraph kayo ng x squared, parabola, facing up. So, tumaas dito, tataas dito. Naka-mirror siya. Cosine. Paano i-graph yung cosine? Ang graph ng cosine, galing dito, bumaba, tumaas. Bumaba, tumaas. Naka-mirror po siya. So, even function. So, dinidisplay nila yung reflection. Flipping. Or kaya naman, mayroon ako dito bilog dati. Ano po? Nung nag-flip dito, nag-reflect, dito na siya. Reflection, mirror image. Si dilation naman, ang nagbabago, size. Example, ang unity natin is 1, 2, 3, 4. Gumawa ka ng circle. Biglang scale down ka, 3, 6, 9. 3 na to. Ito na yung circle mo na lang. Lumihin. Okay? Ilan? Ginawa mong 0.5. 1/2, 1, 2, 3. Dito na yung circle mo. Lumaki. No? Ang context, pag scaling, lumalaki. Ano po? Nagbabago yung size. Pag dilation naman, pinapaliit. Dilating. Ano po? Scale up, scale down. Pag scale up, scaling. Pag scale down, yung dilating. Okay, so punta tayo sa dito. Yung last topic natin.